Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong banat ni Attorney Baligod mga kababayan. Totoo po ang sinasabi ni Attorney Baligod dito po kay Bendalo na tinatawag din pong Mangkanor di umano. Ayon po kay Attorney Baligod, isang damukal po ang kinasasangkutan nito. Katulad po nito, siya po ay tumanggap. Tumanggap po siya, mga kababayan. Tumanggap siya ng mali-maleta ayon sa mga Marines. Tapos, siya po ang mag-iimbestiga. Pakinggan po natin si Atty. Baligod. At panoorin po natin lahat ang mga kinasasangkutan ni Mr. Bendalo. Ito po, umpisa na po natin si Atty. Baligod. Mga kababayan. Nobody in horse Na yung inaakusahan mo ay siya ang uupo na investigador at huwes at the same time. Dapat mag-inhibit siya. Pinag-i-inhibit ni Attorney Levito Baligod, legal counsel ng 18 ex-Marines, si Senador Erwin Tulfo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ukol sa kontrobersya ng maleta delivery scheme. Ayon kay Attorney Baligod, hindi marapat na ang mismong inirereklamo na si Tulfo ang saring mag-iimbestiga at magsisilbing hukom sa kaso upang mapanatili ang prinsipyo ng statesmanship at patas na hustisya. Binigyang diin din niya na hindi umano tatanggapin ni Erwin Tulfo ang mga pahayag ng 18 ex-Marines at sasabihin lang niya na puro kasinungalingan lamang ang mga pahayag nila. Maaari din anyang ipapakontempt ng kampo ni Tulfo ang mga dating Marines at ipapakulong dahil lamang sa gusto nilang pagtakban ang sarili nilang baho. At ganito na kasama ang balak ng kampo ni Tulfo sa mga nagsasabi ng katotohanan. Yeah, totoo po yun. Pwede po nilang gawin yon. Sanay na sanay po sila mag-contempt. Hindi po ba? Isa po yan. Ito pa po. Sundan po natin. Saan ka ba naman nakakita? Nakakita. Yung inaakusahan mo, yung sinasabi mo nakatanggap ng mali-maleta, siya pa yung mag-iimbestiga. Pambihirang buhay yan. Only in the Philippines. Ganyan na po. Pakapalan na po kasi ang pagmumukha ngayon. At ginawa na po sindikato ang pagnanakaw. Di umano sa ating bansa. Ito pa po ang sinasabi ni Attorney Baligod, mga kababayan. Sundan na po natin. Subukan nyo kaya. Bend the law but they cannot bend the facts and the truth. Sir, sinabi ni Senator Erwin Tulfo, bogus yung nangyaring hearing nyo last time. Yes, sir. Bogus po daw. Eh siya ang bogus, hindi siya natural born Filipino. Bend the law but they cannot bend the facts and the truth. Sir, sinabi ni Senator Erwin Tulfo, bogus O yan, bogus ha. Ikaw ang bogus. Unang-una, hindi ka pala natural born Filipino. May issue ka pa pala. At syempre, yung sinasabi nga, isang fake din ang pagiging Blue Ribbon Chairman mo. Hindi po ba? Dahil mayroon pang Senate President. Dahil wala pa kayong 13. At ito pa mga kababayan, sundan po natin. Marami pa po yan eh. Ito po. Isa-isahin natin. Bago naging senador si Erwin Tulfo, party list representative siya ng ACT-CIS o ng Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Incorporated na nasangkot din sa flood control scandal. Ang dalawa sa mga nanalong nominee nito, ang magkapatid na Eric at Ed Vicya, pinaratangan din ng mga anomalya. Naging party list ka with ACT-CIS, di ba? You were the 4th nominee pero nag-resign yung pangatlo kaya nakapasok ka, tama ba? Yes. Pero ang data na nakita namin was for 2025, ACT-CIS got bilyones, although hindi ko alam kung covered
pa ng iyong term yun. I was out of ACT-CIS noong 2025 eh. Wala Dahil, kang nakitang ganong kalalaking wala mga eh, pondo. I was the third nominee. May first nominee kami, second nominee. Pero ako wala. Kahit na siguro mag-imbestiga sila sa DPWH or sa House mismo, I don't think so. Na Pero care yung of sa akin. ACT-CIS mismo was your backer, di ba? When you ran for the Senate. I became a politician because of ACT-CIS. So you benefited from whatever largis or whatever pork barrel or pondo or allocables na nakuha nila. No. Is that not the case? No, not the case. Not the case. Siyempre, tatanggi yan. Party list mo. Nag-donate sa'yo ng milyon-milyon na kumakandidato ka senador. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam. Party list mo. Unbelievable. Ito pa po. Talagang ang magnanakaw, kakambal niya sinungaling. Mukhang malungkot si Erwin Tulfo kanina. Higit 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionario News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Naritong exclusive. Higit 120 million pesos ang natanggap na donation. Nakita niyo po ang mga history nitong tao na ito, mga kababayan. Pero siya po ang nag-iimbestiga. Siya ang nag-iimbestiga ngayon sa maanumalyang korupsyon. Hindi po ba kayo nagtataka? Saan kukuha ng pera ang taong ito? Ito pa po, tingnan pa nga natin ito, mga kababayan. Ano po ba ito? Agora uma pergunta da Chile. Sa mga nabanggit kahapon dun sa hearing sa Senado, sex trafficking. Hindi ko alam kung sana kung siya nagdala, willing ako kaya iimbitahan namin sila sa Lunes kasi sasabihin ko sa kanya, maari ba sa susunod na hearing natin dalhin mo yung mga babae na binigay mo. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? No, I love my wife and my children. Sa mga nabanggit kahapon dun sa hearing sa Senado, sex trafficking. Hindi ko alam kung sana kung siya nagdala, willing ako kaya iimbitahan namin sila sa Lunes kasi sasabihin ko sa kanya, maari ba sa susunod na hearing natin dalhin mo yung mga babae na binigay mo. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? No, I love my wife and my children. Ayan Sa po. mga Meron pong kuha ang mga Marines Meron pong mga litrato yan, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya, nako, maglalabasan pa po yan, mga kababayan. Ito pa po, mga kababayan. Ito pa isa. Kung paano niya po iangat si Tambaluslos, mga kababayan. Paano mo masasabi na hindi magkakapera ang taong ito? Yung mga sinamahan niya, puro sangkot sa korupsyon. Unbelievable. Ito pa po, ang history ni Erwin Tulfo. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungin, ganoon din po ang puso ng inyo pong mambabatas sa inyong speaker. Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, yung mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez. Kung gusto po ninyong tuloy-tuloy po yung ayuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod, wala na po kayo siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit, di po ba? Ang tingin po kasi ng karami mga kababayan natin, medyo alta sosyedad, medyo mukhang mayaman po ang speaker. Well, hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na. Kung makikilala lang po ninyo ang ating pong speaker, may puso po. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungin, ganoon din po ang puso ng Nakita niyo po mga sinasamahan niya at ang hinahangaan niya at iniidolo niya, mga kababayan. Isa po si Tambaluslos. Nakita niyo po, mga kababayan, ang karakas ng taong ito. Tingnan nga natin, ano pa ba ito? Meron pa ba? Tingnan nga po natin itong isa. April 8.
Yung ACT-CIS, yung Yap Brothers, nasangkot yun sa mga anomalya, di umano. Eh kaso mga backer mo sila, di ba? Sila sumuporta sa'yo, yung kanilang party list, yun ang nagdala sa'yo sa politika. Iimbestigahan mo rin ba sila kung kinakailangan? So tutumbukin mo si Speaker Romualdez? How about the President? Yung anak ng Presidente. Una, yung mga ibinato sa'yo kahapon sa Senado. 2 beses ka raw tumanggap ng nakamaletang mga pera. Doon ako nagtataka, Jessica, kasi sa kanilang earlier affidavit, 1 beses lang ang natumanggap. Tapos yung bilang dumami ng dumami. Tapos may mga amounts na. Ang problema, nung kahapon, nung tinanong na sila, wala silang maibigay na supplemental ika nga na documents or evidence. Madali kasi, Jessica, na magturo. Binigyan ko siya ng ganun. Pero anong dokumento mo? Wala bang picture? Ganong kalaking pera, hindi mo man lang lilitratuhan na natanggap na boss or papapirmahin mo doon. Siyempre dapat may katibayan. Number 2, flood control daw yun. Itignan mo records ng DPWH, wala akong flood control or any infrastructure project from since I joined yung Congress ng around 2023 hanggang pumasok ako sa Senado. Your Honor, unang dumating ko yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo. Tapos po, maya-maya dumating din po yung 2 babae. Inakyat po namin doon. Isa pa sa mga nabanggit kahapon dun sa hearing sa Senado, sex trafficking. Hindi ko alam kung sana kung siya nagdala, willing ako kaya iimbitahan namin sila sa Lunes kasi sasabihin ko sa kanya, maari ba sa susunod na hearing natin dalhin mo yung mga babae na binigay mo. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer Yan, napanood na po natin yan mga kababayan. Nakita nyo po, lahat po na akusasyon sa kanya ay tinanggi niya. Siyempre naman, meron po bang magnanakaw na hindi sinungaling? Di po ba lahat ng magnanakaw sinungaling? Di umano. Pati po yung kanyang sex trafficking sa pagdating sa babae, tinanggi niya. Tinanggi niya lahat ang akusasyon. Pati sa kanyang party list, malinis siya. Wala siyang flood control. Wala siyang korupsyon. Hanggang sa Senado, wala siyang korupsyon. Pero sa paglaban sa korupsyon, tahimik. Kaya nga tanong ni Jessica Soho, kaya mo bang panagutin, imbestigahan si Martin Romualdez na hinahangaan mo? Si Bangag na tinatawag na kanyang ating Bangag? Si Sandro Marcos? At ang mga kasama mo sa politika, mga kaalyado mo, kaya mo ngayon litisin at usigin at imbestigahan? Si Martin? Nananahimik ka nga. Dahil nadalang kayata ng maleta. At napakarami pong issue ni Erwin Tulfo. Pati po ang kanyang citizenship. Kaya nga sinasabi ni Atty. Baligod? Ikaw ang mag-iimbestiga? Samantalang ikaw yung itinuturo, isa ka sa itinuturo na nakatanggap ng mali-maleta na galing kay Saldico. Huwag ka mag-alala. Erwin, darating din ang panahon pag nakonsensya na si Saldico, ilalabas ni Saldico lahat. Lahat. Pati ang resibo. Lahat. Pati pangalan mo kung magkano diniliver sa'yo. Pati litrato. Baka may video pa. Huwag kang mag-alala. Makonsensya lang si Saldico at makonsensya siya sa taong bayan na ninakawan ninyo di umano. Yan po mga kababayan. Ang komento po natin sa banat po ni Atty. Baligod at lahat po ng history at karakas ni Erwin Tulfo. Ngayon, masasabi po ba natin na si Erwin Tulfo ay malinis na politiko? Meron po yata siyang 4 na asawa, di umano, at meron po siyang hindi bababa sa 10 anak at meron pa yatang binabayarang mga babae na itinanggi niya. Napakalinis na politiko, mga kababayan. Kaya nga sinasabi ng mga Marines ngayon sa mga Tulfo at yung mga binigyan nila ng award, mga wala ng bayag pagdating sa politika. Ang mga bayag nila ay napunta na sa pagmumukha nila, mga kababayan. Yan ang sinasabi po ng mga Marines. Maraming salamat po mga kababayan at ingat-ingat po sila Atty. Baligod at ang ating mga ex-Marine. Ingat-ingat po kayo. Kasama po kayo sa aming mga dasal. At maraming salamat din po sa mga naagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok.
At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, and share. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po sa inyo mga kababayan at ingat-ingat po kayo, lalong-lalong po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At muli po mga kababayan, tiis-tiis lang po muna tayo at kailangan po natin na magtiis at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin. Maraming salamat po. Bye-bye!